una sa lahat. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Aarestuhin na Zaldico at iba pang kinasuhan sa flood control scam. May arrest warrant na ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Aarestuhin na sila. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Full force sa Ombudsman, DPWH Secretary Vince Dizon at mga opisyal ng ICI na sina Andres Reyes at Rogelio Singson magkakasamang dumating sa tanggapan ng Ombudsman para irekomendang kasuhan ng plunder at graft sina Romualdez at Co. Malinis ang konsensya, dating Speaker Martin Romualdez ginit na walang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa manumalyang flood control scam. Kapapasok lang na balita, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na may arrest warrant na laban kay dating Congressman Zaldico. Kabilang din sa mga pinaaresto ang 17 opisyal mula sa DPWH at SunWest Corporation na kinasuhan kaugnay sa flood control scam. Nitong Martes lang nang isampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ng mga kasong graft at malversation of public funds laban kina Co. Nagugat ito sa manumalyang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Inatasan ng Pangulo ang law enforcement agencies na agad ipatupad ang arrest warrant. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Pinakakasuhan na ng plunder at graft ng ICI at DPWH si Congressman Martin Romualdez kaugnay sa flood control scam. Ilang sandali lang yan matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na posibleng makasuhan ang kanyang pinsan. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, ano ang basihan ng rekomendasyon ng ICI na kasuhan na si Romualdez? Jiggy, kabilang nga doon sa basis of that recommendation, itong mga statements nga ni Orly Guteza. Siya nga yung sinasabi na dating security consultant ni Congressman o former Congressman Zaldico. Noon nga sa pagdinig ng Senado ay sinabi nga niya na nag-deliver umano siya ng maletang kickback money dito nga kay Romualdez. At maliban nga kay Romualdez ay pinakakasuhan din po ng DPWH at ng ICI itong si Zaldico at kabilang nga doon nga sa kanilang mga sinabit kanina dito po sa Office of the Ombudsman itong higit 100 bilyong pisong halaga ng kontrata from 2016 to 2025 nitong SunWest at Hightone Construction na pareho pong iniuugnay kay Co. Narito po ang pahayag ng DPWH at ng ICI. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. Dun sa relationship na yon, no, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. Hindi pwedeng maghugas kamay ang mga public officials. Bakit? Walang pumilit sa kanila. Kaya tanggapin nila yung obligasyon. Tanggapin nila na kailangan silang sumunod sa mga batas. Bago nga isubmit itong recommendation ng ICI at ng DPWH dito po sa Office of the Ombudsman ay naglabas nga itong si President Bongbong Marcos na video statement kaugnay po doon sa possibility na makasuhan nga itong kanyang pinsan. Narito po ang pahayag ng Pangulo. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka
ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. JC, yung ba mga binunyag ni Zaldico nitong mga nakaraang araw ay may bigat o sa rekomendasyong ginawa ng ICI dito sa pagsasampa ng kaso? Jiggy, to recall ay kinonfirm nga ni Zaldico sa kanyang video expose itong mga pahayag ni Orly Guteza. Pero ayon po sa DPWH ay kanila pong hindi isinama doon sa kanilang referral itong ang mga pahayag ni Zaldico. Dahil ito raw po ay hindi sinumpaan ng former lawmaker. Kaya po hirit nila kay Zaldico umuwi ng Pilipinas. Jiggy. At sa ibang usapin, naglabasan ng guidelines ang ICI sa pagsasapubliko ng mga pagdidig nito. Anong detalye nito? Yes, Jiggy, simula nga next week ay ila-livestream na ng ICI ang mga pagdinig po nito. Ito raw po ay mapapanood sa Facebook at sa YouTube at lahat po ay papalabas maliban na lamang kung hilingin ng resource person na magkaroon ng executive o closed-door session. Papayagan daw po ito ng komisyon kung impormasyong ilalabas ay may kinalaman sa national security o kung magiging banta po ito sa buhay ng isang individual. Jiggy, balik sa'yo. Yan pong ulat ni JC Cosico live mula sa Quezon City. Nandigan si dating House Speaker Martin Romualdez na malinis ang kanyang konsensya at handa raw siyang umarap sa anumang investigasyon. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano pa ang sinabi ng kampo ni Romualdez? Jiggy, itong ang abogado ni dating House Speaker Martin Romualdez na si Attorney Ade Fajardo yung humarap sa media ngayong hapon. Sa binasa nga niyang statement, voluntaryo raw iniharap ni Romualdez ang kanyang sarili sa fact-finding process ng ICI. Nananatili raw na malinis ang konsensya ni Romualdez. May tiwala rin daw ang kongresista na magiging makatarungan at patas ang ombudsman. Pakinggan natin itong bahagi ng pahayag ng abogado ni Romualdez. Throughout all these proceedings, no sworn or credible evidence has ever linked me to any irregularity. And again, my conscience remains clear. It is now with the Ombudsman. I do so with confidence that a fair and complete assessment of the record will reflect the truth. Jiggy, nang tanungin nga kung nasaan ngayon itong si dating Speaker Martin Romualdez, sinabi nga ni Attorney Fajardo na nasa Metro Manila raw ngayon ang kongresista. Actually, hindi pa raw nila nakikita itong joint referral o rekomendasyon nga ng ICI at DPWH. Magbibigay daw sila ng dagdag na pahayag kapag natanggap na nila ang kopya nito. Jiggy. At Marian, may pahayag na ba ang kampo ni Zaldico kaugnay ng warrant of arrest laban sa kanya? Jiggy, sinusubukan pa nga nating kunan ng reaksyon itong kampo ni Zaldico tungkol nga dito doon sa warrant of arrest at doon sa maging panibagong rekomendasyon ng ICI na kasuhan siya. Pero sa programang The Big Story ng One News kagabi, una na ngang sinabi ng legal counsel ni Zaldico na si Attorney Ruby Rondain na maghahain sila ng petition for bail para sa dating kongresista. Gagawin daw nila ang lahat ng legal na remedyo para dito. Jiggy. Idea na ba si Attorney Rondain kung nasan talaga si Zaldico? Jiggy, hindi pa raw alam nito ni Attorney Rondain kung nasaan nga yung kanyang kliyente, pero nagkausap pa lang daw sila noong Miyerkules at sinabi nga ni Attorney Rondain na posibleng umuwi ang kanyang kliyente kung masisiguro ang kanyang kaligtasan. Pakinggan natin itong pahayag ni Attorney Rondain. But will that be enough? If that comes to light, will that be enough for Zaldico to come home? Yeah, because it'll be easier to protect him if he's in control of his environment. If he's detained, he has absolutely no control over the environment. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, negosyanteng si Ramon ang napipisil man ng maging caretaker president. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat.
Humahaba ng listahan ng mga pinakakasawang opisyal kaugnay sa flood control scam kasama si dating House Speaker Martin Romualdez. Tiniyak naman ng Ombudsman na magiging mabusisi sila sa paghimay sa mga ebidensya. Nangunguna sa balita si Mean Los Baños. Mean, pinsan na ng Pangulong pinakakasuhan, anong tugon ni Remulla sa rekomendasyon ng ICI? Jiggy, susuriin nga raw o evaluate ng mabuti ng opisina ni Ombudsman Boyeng Remulla yung mga ebidensya na inihain ng ICI kaugnay sa kanilang rekomendasyon na pakasuhan sila Zaldico gayon din si dating House Speaker Martin Romualdez. Saka daw nila pagdedesisyonan kung isasalang yan sa preliminary investigation. Sa ngayon, marami pa raw kasing mga ilang nadidiin pa sa issue ng flood control scandal ang nakasalang sa preliminary investigation. Evaluation muna, titingnan namin yung contents, fact-finding, and fact-finding if there are things that are needed para pwede namin isubject sa preliminary investigation. Dagdag pa nga ni Ombudsman Remulla, Jiggy, susundan lamang nila ang direksyon kung saan sila dadalhin ang ebidensya. Pero sa ngayon, hindi raw nila pwedeng ihanay sa mga pwedeng maging ebidensya yung naging pahayag o yung recorded na pahayag ni Zaldico dahil hindi naman niya ito pinanumpaan. Gayon din yung naging salaysay ni Orly Goteza sa Blue Ribbon Committee. Kung matatandaan natin, yung witness na si Orly Goteza, siya yung talagang nag-link, unang beses na nag-link ng malinaw kay Zaldico, gayon din kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi rin ni Remulla, Jiggy, nasa 14 hanggang 15 kaso daw ang nakikita nilang posibleng isampa na may kaugnayan sa flood control scandal bago matapos ang taong ito. Samantala, tumuko naman tayo, Jiggy, doon sa naging deliberasyon ng budget ng Office of the Ombudsman kaugnay sa kanilang hinihinging mahigit 6 billion pesos para sa susunod na taon. Diyan ay kinwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta yung unang naging pahayag ni Ombudsman Remulla kung saan sumang-ayon siya sa sinabi sa isa sa mga Blue Ribbon hearing sa Senator Erwin Tulfo na pwedeng baliin ang batas o bend the law. Yung sinabi yan noong September 24 Blue Ribbon hearing kung saan yung context niyan ay patungkol doon sa kailangan daw ibalik muna ng mag-asawang kontratistang Diskaya yung kanilang di umano'y nakaw na yaman bago sila o yung restitution na tinatawag bago sila i-considera para sa Witness Protection Program. Mariing sinasabi ni Senator Marcoleta na wala sa batas yan. Why figure of speech? The office of the Ombudsman is a high office. We are not supposed to be guided by figures of speech. Our people might be misled into believing that it's all right to bend the law. It should be explained very well that that is not correct. Pero ang sumagot para dyan ay si Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian. At wala akong intention to bend the law. Ang prinsipyo po ng ating bagong ombudsman is to follow the law. So, para lang klaro na itong nasabi niya ay isang figure of speech dahil ang kanyang intensyon ay ipatupad ng batas ng may integridad. Oo. Pino na rin, Jiggy, ni Senator Marcoleta, yung tila pag-aanunsyo daw ni Ombudsman Remulla kaugnay sa paglabas ng mga warrant of arrest. Matatandaan na kamakailan lang, nagsabi nga itong si Ombudsman Remulla na magkakaroon ng paglabas o pag-issue ng warrant of arrest na may kinalaman sa flood control scandal by December 15. But the ability of the Office of the Ombudsman to predict even the timeline when the warrants of arrest can be issued is something that is troubling, Mr. President. Somebody can even preempt or influence the time when the RTC or the Sandigan Bayan may eventually issue the warrants of arrest. I just respond to questions. So next time, probably, we will try to be more conservative about this matter. Kasi nga, we try to calculate the time period involved in every stage of the proceeding, and those estimates are just guesstimates. They're not meant to influence anybody. Yan muna ang latest sa mga kaganapan dito sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ulit ni Men Los Baños mula sa Senado. Sa ibang balita, umapila si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa korte na wag na siyang ilipat ng kulungan. Nakatakdang din ng Pasig Regional Trial Court ang mosyon ni Go sa November 26. Naghain ng apela si Go matapos ipag-utos ng korte na ilipat siya sa Women's Correctional sa Mandaluyong mula Pasig City Jail.
Natulang guilty si Go at 7 iba pa sa kasong qualified human trafficking at nasentensyang makulong ng habang-buhay. Ang kaso ay nagugat sa sinalakay na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac noong 1 taon. Huwag kayong bibitiw mga kapatid, dapat una sa lahat. Lumutang ang pangalan ng negosyanteng si Ramon Ang na posible pumalit umano kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay kung matutuloy ang government reset na sinusulong umano ng militar. Live mula sa Parañaque, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, saan ba nagsimula ang balibalitang government reset at anong reaksyon dito ng AFP? Jiggy, naging matipid yung sagot ng AFP sa issue ito. Ang sabi lang sa atin ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cesar Trinidad ay hindi napapatulan ang walang basihang impormasyon. At noon pa man, Jiggy, makailang ulit ng sinabi ng liderato ng AFP na mananatili silang tapat sa saligang batas. Ang negosyante namang si Ramon Ang diretsa ang sinabi na hindi siya papasok sa politika. Mas makakatulong daw siya kung mananatili sa business sector para suportahan ang gobyerno at mga komunidad. Batid daw niyang maraming problema ang bansa kaya naiintindihan niya na naghahanap ng mabilis na solusyon ang taong bayan. Pero ang solusyon daw ay hindi dapat nakadepende sa iisang tao lamang. Kailangan daw iisa yung magiging direksyon ng gobyerno, ng pribadong sektor at ng publiko. Gigi. At Brian, pakipaliwanag ang konsepto ng government reset. Gigi, yung government reset, hindi yan tradisyonal na kudeta. Sa government reset, pababagsakin yung ehekutibo at legislatibo at bubuo ng isang caretaker government na pamumunuan naman ng isang consensus president. Ang caretaker government ang mamumuno hanggang sa susunod na eleksyon. Sabi sa mga kumakalat na balita online, niyunin daw niyan na maibalik ang kaalisan sa bansa at yung tiwala ng mga investor. Kung ang retiradong general naman at ngayon si Baguio City Mayor Benjamin Magbalong yung tatanungin, suportado raw niya si Ramon Ang. Yun nga lang, mukhang spekulasyon lang daw itong umuugong na government reset. Pakinggan natin ang sinabi ni Mayor Magbalong. Mr. Ramon Ang is a well-established, di po ako mag-aalangan. Malaki ho ang kumpiyansa ng tao sa kanya considering his background. Pero ulitin ko, siguro mga yan, speculations lang ho yan. At sa ngayon, wala ako nakikitang paraan o kaya nakikitang aksyon ngayon na magkakaroon ho ng successful na destabilization. Gigi, para naman kaya Davao City First District Representative Paulo Duterte, nakakaalarma yung pagkakaroon ng isang caretaker president. Napagdib daw yan sa saligang batas. Kung mangyari man daw yan, ay para raw tayong banana republic na pamumunuan lang kung sino man yung magiging highest bidder. Gigi. Brian, ano naman ang pahayag ng ilang mga business groups? Gigi, ang sabi ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, ayaw na nilang patulan ng issue dahil sinabi naman daw mismo ni Ramon Ang na hindi siya interesado sa mga ganyang gawain. Pero nagugulat daw sila sa laki ng perang ninanakaw sa gobyerno. Yan muna ang latest balik sa tayo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Parañaque. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.